Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Isa po ako sa milyong-milyong subscriber ninyo at alam niyo po ay hindi kumpleto ang weekend ko kapag hindi ko napapakinggan ang boses ninyo. Kasama kayo palagi kapag naglalaba, nagluluto, nagpipinta at naglilinis ng bahay. Para sa akin, Papa Dudut, ang mga kwentong binabasa ninyo ang nagsisilbing bedtime story ko para makatulog ako sa gabi. At aaminin na po natin, Papa Dudut, na horror stories talaga ang pinaka-paborito kong pakinggan. May mga episode nga na paulit-ulit kong pinakikinggan. Kasi kahit alam ko na ang mga mangyayari, tumatayo pa rin ang mga balahibo ko. Pakiramdam ko kasi ay nararamdaman ko rin ang takot na dinadanas ng mga nagpapadala ng sulat sa inyo. Siyempre, para pambalanse, nakikinig din ako ng drama at love story pagkatapos para naman makatulog ako ng mahimbing at hindi bangungutin. Dalawa lang pala kami ng kaibigan ko dito sa boarding house namin ngayon. Kapag umaalis siya at naiwan ako mag-isa ay medyo naduduwag ako. Kaya drama at love story lang ang pinapatugtog ko. Pero kapag nandito siya at kasama ko ay only horror stories talaga kami. Ayoko lang talagang takutin ang sarili ko kapag mag-isa ako. Ang sabi nga nila ay wala namang masama kung magiging extra careful. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, Papa Dudut, ay tungkol sa isang matinding kababalaghan na naranasan ko noong panahon ng college. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jenna. Sa ngayon ay 32 years old na. Pero 18 years old lamang ako noong mangyari ang lahat ng ito. Hindi ko pipilitin ang mga tagapakinig mo na maniwala. Kung ako nga lang ang papipiliin, sana ay panaginip na lamang o hindi totoo ang lahat. Kasi hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako tuwing naalala ko ang mga nangyari. Sa totoo lang ay gusto ko na itong kalimutan at ibaon sa limot, pero may mga karanasan talaga sa buhay natin na kahit na anong pilit ng utak natin ay hindi kayang burahin ng sistema natin at sana sa pagbabahagi ko ng sulat na ito sa inyo mabawasan o tuluyan ng mawala ang kilabot na nararamdaman ko tuwing bumabalik ang mga ala-alang ito. Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng universidad para na rin sa safety at confidentiality ng eskwelahan. Pero sapat nang malaman ninyo na nasa norte ito ng Pilipinas. Noong oras na yon ay second year college ako sa kursong accountancy. Working student ako, Papa Dudut. Kinuha akong kahera ng tita ko sa kanyang maliit na grocery store. Sabi niya ay marunong naman daw ako sa mga numero at mabilis ang aritmetiko. Kaya ako na ang pinakabagay sa pwestong yon. Ganyan naman lagi ang akala ng mga tao sa kurso namin, hindi ba? Akala nila ay puro math at computing lang. Pero ang hindi nila alam, mas maraming theories at concepts sa accountancy na talagang nakakabali ng utak. Tuwing weekend ako pumapasok sa grocery
at ang sinasahod ko doon ay ginagamit ko para pambili ng mga makakapal at mamahaling libro. Masaya ako kasi kahit papaano'y hindi na ako masyadong pabigat sa mga magulang ko. Hindi naman sa nagmamayabang, Papa Dudut, pero naging dean's lister ako ng isang semester at nasundan pa. Kaya malaking tulong din dahil may discount ako sa mga miscellaneous fees. Wala kaming binabayarang tuition dahil public school ang university na pinapasukan ko. Noong second year, first semester ay nagkaroon kami ng screening exam. Mahigpit ang screening sa kurso namin at mapalad akong nakapasa. Kaya nanatili ako sa accountancy program pagdating ng second semester. Marami sa mga kaibigan ko ang hindi na pinalad. Kaya na-enroll sila sa ibang financial majors depende sa gusto nila. Dahil sa screening na yon, ang dating 4 na section ng accountancy ay naging 2. Galing ako sa section D noon at dahil kakaunti lang kaming nakapasa, mula sa section namin ay napunta ako sa section A para akong pumasok sa bagong kurso dahil halos wala akong kakilala sa mga bago kong kaklase. Pero mabilis naman akong nakapag-adjust. Naging maayos, Papa Dudut, ang takbo ng klase at nagkaroon ako ng isang malapit na kaibigan, si Laika. Siya ang palagi kong kasamang kumain sa kantin, mag-review para sa mga quizzes at mag-abang sa labas ng room habang naghihintay ng susunod na period. Isang araw, Martes yata yon, naghihintay kami sa labas ng room para sa subject naming financial reporting 2 sa ilalim ni Professor Nicodemus. Habang ang mga kaklase ko ay may kanya-kanyang mundo, ako naman ay seryosong sumasagot sa mga problems sa libro ko. May panggabing klase kasi kami noon, Papa Dudut. Uso pang night class noon na umaabot hanggang alas 8 yata ng gabi. Hindi ko lang alam kung may ganong schedule pa rin hanggang ngayon. Alas 6 na ng gabi noon at 3 oras ang subject na yon habang nakayuko ako at nagsusulat. Biglang may napansin ang mga mata ko. Sa may pintuan ng classroom namin ay may isang lalaking nakatayo. Lilimitahan ko lang ang paglalarawan sa building namin para hindi mahalata kung anong school ito. Dahil ayokong matakot na mga gusto mag-enroll doon. Pero ang lalaking ito ay kalahati lang ng katawan niya ang nakikita ko mula sa pwesto ko. Pero halatang nakaharap siya sa likod ng classroom namin. Maputi siya kumpara sa mga karaniwang kaklase kong lalaki. Sa pagkakaalam ko ay isa lang ang kaklase kong ganun kaputi. Kaya nilingon ko kaagad ang upuan ng kaklase kong yon. Laking gulat ko nang makita kong natutulog pala siya sa upuan niya. Kaya sino ang lalaking nasa may pintuan? Tinignan ko ang paligid, ang mga kaklase ko ay walang pakialam. Ang iba ay nasa labas, bumibili at kumakain ng siomai, ang iba naman ay umiidlip muna dahil sa pagod. May mga nagsa-cellphone at ang iba naman ay busy rin sa pagbabasa. Kanya-kanyang mundo talaga. Hindi ko naman pwedeng sabihin na lookout siya ng ibang section kasi nakaharap talaga siya sa loob ng room namin. Hindi sa kahabaan ng koridor. Ang weird talaga. Maya-maya pa ay dumating na si Professor Nicodemus. Doon mismo sa pintuan kung saan nakatayo ang lalaking pumasok ang guro namin. Pero ang nakapagtatakay dire-diretso lamang si Professor Nicodemus. Hindi niya man lang sinita ang lalaki. Hindi niya tinanong kung bakit nakatambay doon o kung kaklase ba namin ito na ayaw pumasok. At ang mas nakakakilabot pagkalampas ni Professor Nicodemus sa lalaki. Bigla na lamang itong nawala sa paningin ko. Kinibit balikat ko na lamang muna yon, Papa Dudut. Inisip ko na lamang na baka tumakbo siya papunta sa kabilang room dahil may nagkaklase rin naman doon ng mga oras na yon.
Ayaw ko lang talagang mag-isip ng kung ano-anong nakakatakot habang nagsisimula ang klase namin. Matapos ang 3 oras na nakakapagod na lecture ay halos sabay na natapos ang klase namin at ang klase ng kabilang section. Ayon sa naririnig ko, financial management naman ang kurso ng mga nasa kabilang room. Sabay-sabay kaming lumabas ng classroom, Papa Dudut. Ramdam na ramdam namin ang katahimikan ng gabing yon dahil kaming 2 section na lamang pala ang natitirang tao sa buong building na yon. Pakiramdam namin ay napakalalim ng gabi dahil sa dilim at security ng paligid. Pero kapag marami kayong magkakasabay na naglalakad, medyo nababawasan ang takot. Maingay ang kwentuhan habang naglalakad ang lahat patungo sa gate ng university. May mga naririnig pa nga akong nagtatalo at nagtatanungan tungkol sa mga sagot sa quiz namin kanina. Kami rin ni Laika. Nag-uusap kami habang naglalakad. Alam niyo naman ang pakiramdam ng estudyante, hindi ba? Sobrang nakaka-frustrate kapag nalaman mong magkaiba kayo ng sagot ng kaibigan mo, tapos marirealize mo bigla na ikaw palang nagkamali. Habang seryosong nagpapaliwanag sa akin si Laika tungkol sa maling sagot ko, biglang nahuli ng mga mata ko ang isang pamilyar na figura sa unahan. Ang lalaki sa pintuan kanina kasabay siyang naglalakad na mga estudyante mula sa section ng financial management. Doon ko siya mas nakita ng malinaw, Papa Dudut. May 3 bagay na talagang kumuha ng pansin ko sa kanya. Unay, wala siyang dalang bag, kahit na anong libro o kahit na anong gamit sa kamay. Napaka-imposible noon para sa isang engineering o business student sa university namin na walang dalang kahit ano. Pangalawa ay basa ang kanyang buhok. Hindi ko alam kung mahilig ba siya sa sobrang daming hair gel. Pero mukha talaga siyang bagong liko. At pangatlo ay siya lang ang bukod tanging walang dalang gamit sa buong grupo ng mga estudyanteng naglalakad palabas. Medyo nasa hulihan kasi kami ni Laika. Kaya naman kitang-kita namin ang mga taong nasa unahan namin. Uy girl, tinatanong kita kung gusto mong sumabay sa amin ni Mary. Madadaan na naman namin yung sakayin ng tricycle pauwi sa inyo. Bibili rin kasi kami ng ulam. Biglang sabi ni Laika na pumutol sa malalim kong pag-iisip. Tinanggal ko ang tingin sa lalaki at mabilis na sumagot ng oo. Kilala mo ba yun? Tanong ko kay Laika habang nakaturo ang bahagya kong tingin sa unahan. Tiningnan naman ni Laika kung saan nakaturo ang mga mata ko. Natawa siya ng bahagya. Kaya pala hindi ka nakikinig sa akin kasi nasa iba na ang atensyon mo. Crush mo, no? Kantsaw niya sa akin. Hindi di porket nagtanong crush ka agad. Pagtatanggi ko naman. Sino ba dun? Yun bang nakasuot ng green ng bag? Tanong niya ulit habang inaaninag ang mga tao sa harapan. Hindi yung lalaking walang dalang bag. Sagot ko. Alam kong madali niyang makikilala at makikita yon kasi napaka-unusual talaga ng walang bitbit na gamit pagkatapos ng klase. Napakunot ang noon ni Laika at lumingon sa akin. Ha? Ewan ko sa iyo, Jenna. Huwag mo nang dagdagan ng sakit ng ulo at frustration ko sa quiz natin kanina. Sabi niya na parang naiirita. Hindi ko alam kung hindi niya lang talaga nakita o ayaw niya lamang pansinin. Nakalabas na kami ng main gate ng university at tinatahak na namin ang madilim na daanan papunta sa sakayan ng tricycle. Habang naglalakad kami ay muli kong nakita ang lalaki. Pero sa pagkakataong ito hindi siya patungo sa sakayan. Ang direksyon niya ay papunta sa isang abandonado at nasunog na bahay na malapit lang sa school namin. Papa Dudut, ramdam na ramdam ko na may kakaiba talaga sa lalaking yon. May kung anong lamig na dumaan sa likod ko habang pinapanood ko siyang maglakad. Nakita ko kung paano siya pumasok sa mismong gitna ng nasunog na bahay
at sa katabing pader nito. Halos mahimatay ako sa gulat at takot sa sumunod na mga nangyari. Bigla na lamang may humawak sa kamay ko ng napakabigat at marahas akong hinila pabalik. Mababali na yung lieg mo, kakalingon. Sino ba talaga ang nililingon mo dyan? Pasigaw na sabi ni Laika. Palaging high blood si Laika kaya parang palagi siyang galit kapag nagsasalita. Pero sa pagkakataong yon ay laking pasasalamat ko sa kanya. Muntik na pala akong mabangga sa isang sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada dahil hindi ako nakatingin sa nilalakaran ko. Nang lumingon akong muli sa nasunog na bahay, wala na ang lalaki. Wala na siya na parang bula. Dahil tuwing Martes at Huwebes lang naman ang night class namin, maaga kaming nakakauwi tuwing Miyerkules. Noong hapon na yon ay napagkasunduan naming tatlo nina Laika at Mary na kumain muna ng street food sa labas ng school bago umuwi. Dahil malapit lang ang boarding house ni Mary sa university. Nagpaalam muna siya na sasaglit doon para iwan ang mga napakakapal at mabibigat naming libro. Kukunin na lang namin sa boarding house niya pagkatapos naming kumain. Total ay maaga pa naman at maliwanag pa ang sikat ng araw. Habang hinihintay namin si Mary, nakatayo kami ni Laika sa gilid ng kalsada. Noong una ay hindi ko napapansin ang pwesto namin. Pero noong lumingon ako sa likod ko ay bigla akong kinilabutan, Papa Dudut. Doon mismo kami nakatayo sa tapat ng nasunog na bahay na pinasukan ng lalaki kagabi. Sinamantala ko ang pagkakataon na pagmasdan ng mabuti ang paligid habang maliwanag pa. At doon ko napatunayan na may mali talaga sa nakita ko kagabi. Wala po kasing eskinita, daan o kahit na anong siwang sa lugar na yon na pwedeng pasukan ng tao. Hindi naman kasi tuluyang natupok ng apoy ang buong bahay at may mga natitirang konkreto at 4 na malalaking haligi o pillars. Pagkatapos ng mga haliging yon, may kaunting espasyo lang at pader na agad ng susunod sa bahay. Ang espasyo o namamagitan na siwang sa pagitan ng nasunog na pader at ang katabing bahay ay napakasikip. Sa tingin ko, Papa Dudut, ay dagalang ang kakasya doon. Hindi magkakasya ang isang normal na tao. Kahit na isang taong gulang na bata pa yan o sanggol ay hindi talaga luluwang ang daan na yon. Kaya ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa utak ko ay paano nakalusot ang lalaki kagabi. 4 ang mga mata ko dahil nakasalamin ako at alam kong imposibleng mali ako ng tingin. Malinaw kong nakita kagabi na pumasok ang lalaki in between doon sa bahay na nasunog at sa katabing bahay. Doon pa lang ay nagsimula na akong kamahan ng matindi. Simula nung araw na yon, naging malaking palaisipan na sa akin ang lalaking yon. Sino ba talaga siya? Bakit ko siya nakikita? Ilang linggo pa ang lumipas at mas madalas ko pa nga siyang makita sa loob ng school. Lalo na kapag sumasapit ang panggabing klase namin. Pero ang nakapagtataka, never ko pang nakikita ang mukha niya ng malinaw. Palaging likod niya lamang ang nakikita ko o kaya naman ay gilid ng mukha niya kapag naglalaho siya sa mga sulok ng koridor. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko makakalimutan. Tanghali noon at may group presentation kami para sa subject naming computer. Ang natatandaan kong topic ng grupo namin ay tungkol sa mga networks, mga router, firewall at kung ano-ano pang technical terms. Ako ang naatasan, Papa Dudut, na mag-present ng tungkol sa router at firewall. Kaya busy ako sa pagsusulat ng script ko. Nakaupo kami ng mga kagrupo ko sa mga sementadong bench na may round table sa labas ng building. Ang iba ko pang mga kagrupo ay nagsusulat sa Manila paper
habang ang iba naman ay nagdidikta ng mga impormasyon. Habang seryoso ako sa ginagawa ko, napatingin ako sa hindi kalayuan. Malapit lang sa pwesto namin ang grupo ni Mary at Laika na abala din sa kanilang presentation. May isang kagrupo si Mary na nagngangalang Ron. Si Ron ang nagsisilbing tagapagsulat sa grupo nila. Kaya nakayuko siya sa ibabaw ng mesa. At doon na nga papadudot, literal na tumigil ang mundo ko. Sa likod ni Ron, nung nakayuko ito ay nakita ko naman ang lalaki. At sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakatalikod. Nakaharap siya sa akin at nakatingin siya ng diretso sa aking mga mata. Walang kahit na anong ekspresyon ang mukha niya, papadudot. Sobrang putla ng kanyang balat. At ang kanyang mga labi ay halos kulay puti na rin na parang walang dumadaloy na dugo. Nakasuot siya ng uniforme ng university namin. Eksaktong-eksakto sa suot ko. At tulad ng dati, basa pa rin ang buhok niya na parang bagong ligo o bagong baso. Hindi ko masyadong maaninag ang mismong detalye ng mga mata niya sa hindi ko malamang kadahilanan. Pero alam kong itim na itim ang mga ito at halatang halata ang malalalim at may itim niyang mga eyeglasses. Higit sa lahat ay bakas na bakas. Sa buong mukha niya ang isang matinding lungkot. Para siyang nagmamakawa na ewan. Biglang umangat si Ron mula sa pagkakahilig sa mesa para magsalita ng mga importanteng sasabihin sa mga kagrupo niya. Noong umangat si Ron, nawala sandali ang lalaki sa paningin ko. Pero noong yumukong muli si Ron para magpatuloy sa pagsusulat ay nandun na naman ang lalaki sa likod niya. Nakatitig pa rin sa akin ng walang kurap. Nangangatog ang mga tuhod ko, papadudot. Gustong gusto kong tumayo at lapitan ang grupo nila Mary para itanong kung nakikita ba nila ang mga nakikita ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Pero ayokong mag-isip sila ng kung ano-ano tungkol sa akin. Ayokong sabihin nila na mababaw na nga ako o matawag akong paranoid. Ipinikit ko na lamang ng mariin ang mga mata ko at pinilit kong mag-concentrate sa sinusulat kong script para sa presentation namin. Sabi nga ng mga matatanda, mas lalo ka lang lalapitan ng mga negatibo at mga kakaibang nilalang kapag pinansin mo o in-entertain mo sila. Kaya binaliwala ko ang matinding takot na lumulukob sa buong katawan ko na mga oras na yon. Isang hapon habang naglalakad kaming tatlo nina Laika at Mary palabas ng university pagkatapos ng klase. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili kong magtanong. Alam niyo ba kung bakit nasunog ang bahay dyan sa labas ng school? Casual kong tanong sa kanila habang sinusubukan kong huwag magpahalata na kinakabahan ako. Lumingon sa akin si Laika. Ang alam ko ay more than 2 years na raw yang nasunog. Sa kandila raw nag-start yung sunog nung gabi. Yun lang ang alam ko. Hindi naman kasi ako taga dito. Ikaw ang dapat ang mas nakakaalam kasi taga dito ka sa lugar na ito, hindi ba? Sagot niya. Saka lang naman kami naging taga rito simula noong nag-college ako. Kaya hindi ko rin alam ang mga lumang kwento dito. Sabi ko naman. Biglang sumabat si Mary. Tungkol dyan sa bahay na yan. May narinig akong chismis mula sa landlady ng boarding house namin. May namatay daw dyan noong masunog yan. 2 tao raw ang namatay sa loob. Hindi raw sila nakalabas kasi sobrang laki ng mga damages at bilis ng sunog ng gabi na yon. Seryoso kong sabi.
Pagkarinig ko, Papa Dudut, sa sinabi ni Mary, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May malakas akong kutob, Papa Dudut, na may malaking koneksyon ang mga namatay sa sunog na yon sa lalaking palagi nagpapakita at nagpaparamdam sa akin sa school. Mary, pwede mo bang alamin yung mga pangangailangan ng namatay? Pakiusap ko sa kanya at medyo higpit ang boses ko. Tumingin sa akin si Mary na parang nagtataka. Bakit naman? Madalas namang wala yung landlady namin doon. Saka sakto lang yon. Nagpapakita kapag alam niya na araw na ng bayarin ng renta sa boarding house. O siya, sige na, Bes. Ingat ka na lang sa pag-uwi dyan na. Mahaba-haba pa ang lalakbayin mo. Paalam ni Mary sa akin nung makarating kami sa may kalsada. Sumabay na si Laika kay Mary dahil pareho naman sila ng direksyon ng daan pa uwi. Ako naman ay naiwan na mag-isa. Naglalakad ako patungo sa sakayan, Papa Dudut, ng tricycle. Binagalan ko ang bawat hakbang noong natanaw ko na ang nasunog na bahay. Pakiramdam ko sa paligid at pasulyap-sulyap sa apat na sulok ng gumuhong istruktura. 5:00 pa lamang naman ang hapon noon kaya medyo maliwanag pa at kitang-kita ko pa ang paligid. Neng, may kailangan ka ba rito? Bigla ay may nagsalita sa likod ko. Lumingon ako at nakita ko ang isang guard. Halatang gwardiya siya ng university namin dahil sa suot niyang uniforme. Medyo malaki ang kanyang tiyan, puting-puti ang kanyang buhok at mukha naman siyang mabait. Wala naman po, sir. Sir, curious lang po talaga ako kung anong mangyayari dito sa bahay na ito, sagot ko. Natawa ng bahagya ang gwardiya, medyo sarkastiko ang tono. Halata namang Neng na nasunog yan, hindi ba? Naimbierna ako ng kaunti pero nagpatuloy pa rin ako. Ibig ko pong sabihin ay may namatay po ba rito sa loob noong nasunog? Tanong ko ulit. Kahit na alam ko na ang sagot mula kay Mary. Gusto ko lang talagang may dalawang magkaibang tao ang mag-confirm sa akin para makasigurado ako. Matapang ako ng mga oras na yon kasi maaga pa naman at marami pang mga estudyante ang lumalabas sa school gate, Papa Dudut. Nawala ang ngiti sa mukha ng gwardiya at napalitan ito ng lungkot. Meron, Neng. Diyan din sa school ninyo nag-aral yung bata. Graduating na sana siya noon sa accounting ba yun? Accountancy. Sayang nga eh. Napakatalino raw ng batang yun. Malungkot na sabi niya. Napalunok ako sa mga narinig ko at parang panunuyo ang lalamunan ko. Ano po ba ang itsura niya, sir? Tumingin sa akin ng diretso ang gwardiya. Medyo naniningkit ang mga mata. Naku, Neng, nagmumulto ba sa'yo? Pilit akong ngumiti para hindi halatang natatakot ako. Hindi naman po. Curious lang po talaga ako. Pagsisinungaling ko. Tumingin ulit ang gwardiya sa direksyon ng nasunog na bahay. Matangkad siya, payat at madalas nakadyan ang buhok. Kasi sabi niya sa akin noon ay tumataas daw ang mga buhok niya kapag nagre-review siya ng matindi. Kaya nilalagyan niya ng gel para umayos. Kwento ng guard na bakas ang panghihinayang sa boses. Nakausap niyo po siya noon, usisa ko pa. Sinusubukan kumuha ng marami pang mga detalye. Minsan lang din kapag nag-around ako dito sa labas tuwing gabi, sagot niya. Nagpapasalamat ako sa guard bago ako mabilis na umalis sa lugar na yon at sumakay ng tricycle. Habang nasa biyahe ako pa uwi, ramdam ko ang matinding lungkot para sa mga sinapit ng lalaking yon. Naawa ko sa kanya dahil graduating na sana siya pero biglang natapos ang buhay niya sa ganong trahedya. Subalit, Papa Dudut, kahit na anong pilit kong maawa, mas nangingibabaw pa rin talagang matinding takot sa buong sistema ko. 90% sure na ako na multo ang lalaking nakikita ko.
Ang tanging dinadasal ko na lamang ng gabing yon ay sana'y huwag na siyang magpakita sa akin muli. Pero hindi ganon kadali ang lahat, Papa Dudut. Mas nakakakilabot pala talaga ang pakiramdam kapag alam mo na sa sarili mo nang nakikita mo ay isang multo. Pagkatapos ng araw na yon ay mas lalo ko pang naramdaman ang presensya ng lalaki sa loob ng school, lalo na kapag sumasapit na ang gabi. Hindi naman siya laging nagpapakita sa akin ng harapan. Kadalasan ay nasasagi lang siya ng mga mata ko ng ilang segundo bago siya biglang maglaho. Minsan ay nakikita ko siyang nakatayo sa dulo ng kantin at minsan naman ay sa may gilid ng mga estante sa library at madalas sa sulok ng classroom namin. Ang mas malala pa, Papa Dudut, may mga gabi na pakiramdam ko ay nakikisabay siya sa akin sa paglalakad pauwi habang papunta ako sa sakayan ng tricycle. Dahil dito ay unti-unti nang naapektuhan ang pag-aaral ko. Hindi ako makapag-concentrate sa mga lectures ng mga professor ko kasi palagi akong alerto at lagi nakatingin sa paligid. Natatakot na baka bigla na namang sumulpot ang lalaki. Kapag nararamdaman kong nasa malapit lamang siya, bigla na lamang akong nakakaramdam ng matinding lamig. May mga gabi na pag-uwi ko sa bahay ay napapaiyak na lamang ako sa kwarto dahil sa sobrang takot at pagod ng utak ko. Natatakot din ako na baka dahil sa kanya ay ma-screen out ako sa accountancy program. Napakahirap ng kurso namin tapos ay dadagdagan pa ng ganitong kababalaghan. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko, sa dinami-dami ng mga estudyante sa university na ito, bakit sa akin pa siya nagpapakita at nagpaparamdam? Ano bang kailangan niya sa akin? Hanggang sa dinala ako ng sitwasyon sa aking worst experience. Isang hapon kaming tatlo ni na Mary at Laika ang pinakaunang nakarating sa tapat ng silid-aralan para sa susunod naming klase. Patapos pa lamang ang klase ng naunang section noong dumating kami. Habang naghihintay ay biglang nagpaalam sina Mary at Laika na magbabanyo muna dahil masakit daw ang mga tiyan nila. Kaya naman ako ang naiwang mag-isa sa labas ng pintuan ng room. Halatang nag-jebs ang isa sa kanila o baka pareho silang nag-jebs. Dahil lumipas ang ilang minuto ay hindi pa rin sila bumabalik. Sakto naman bumukas ang pintuan at isa-isang nagsipaglabasan ng mga estudyante ng naunang klase. Pagkalabas ng huling estudyante, humakbang na ako para pumasok sa loob ng bakanting room. Ngunit bago pa man ako tuluyang nakapasok, biglang may naglakad sa mismong harapan ko. Ang lalaki, at sa pagkakataong ito ay hindi lang siya basta dumaan. Huminto siya sa harapan ko. Tumingin ng diretso sa mukha ko ng ilang segundo bago siya dinala ng hangin at tuluyang nawala. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko ang lalaki ng sobrang lapit, Papa Dudut. Kulang na lang ay magkadikit ang mga balat namin. Malinaw na malinaw kung nakita ang blankong mata niya at ang labis na kaputlaan ng kanyang muka. Nanginginig ang buong katawan ko. Pumasok ako sa loob ng room at basta na lamang naupo sa unang upuan na naabot ko. Ramdam ko ang biglang pag-init ng buong katawan ko at ulo ko na para bang bigla akong lalagnatin ng matindi dahil sa shock o sobrang takot at halo-halong emosyon. Napamura ako ng wala sa oras. Hindi ko na kaya, Papa Dudut, tumayo akong muli mula sa upuan at mabilis na naglakad palabas ng room. Walang pag-aalinlangan na naglakad ako palabas ng building at nagpa siyang umuwi na kaagad. 2 subjects pa sana ang meron ako sa araw na yon. Isang 5:00 hanggang 6:00 ng hapon at isang 6:30 hanggang 8:30 ng gabi. Pero hindi ko na talaga kinaya. Alam kong kahit manatili ako doon,
Hindi lang din naman ako makakakonsentrate sa klase at baka ma-call out lamang ako ng professor ko dahil mukha na akong espiritu sa takot. Habang naglalakad palabas ay nag-chat na lamang ako sa group chat naming magkakaibigan. Sinabi ko na lamang na masama ang pakiramdam ko kaya umuwi ako ng maaga. At hihiramin ko na lamang ang mga notes nila para sa mga na-miss kong lectures. Sa mga oras na yon ay wala na akong pakialam kung may ma-miss akong quiz o biglang exam. Babawi na lamang ako sa major exams, sabi ko sa sarili ko. Nagtaka rin si nanay sa bahay kung bakit ang aga kong umuwi pero sinabi ko na lamang ulit na masama ang pakiramdam ko. Mabuti na lang at hindi na sila nagtanong ng maraming follow-up questions dahil nakita nilang matamlay talaga ako. Agad akong pumasok sa kwarto namin ng kapatid ko at sinarado ang pintuan at doon ako umiyak ng umiyak. Alam kong maraming magsasabi na napaka-OA ng reaksyon ko. Pero kung kayo ang nasa kalagayan ko, Papa Dudut, na makita ang isang multo ng sobrang lapit sa mukha mo ay ewan ko na lang. Akala ko talaga ng mga oras na yon ay sasapian na niya ako. O kung ano pa mang masamang mangyayari sa akin, sobrang na-trauma ako sa mga nangyari. Sobrang trauma ang iniwan noon sa akin. Sa huli dahil sa hindi ko na talaga kayang pasaning mag-isa ang takot. Nagpasya na akong magkwento kina Mary at Laika. Isang araw habang nakaupo kami sa bench, sinabi ko sa kanila ang lahat ng mga nakita ko. Mula sa lalaki sa pintuan, sa nasunog na bahay hanggang sa nangyari sa computer lab. At sa malapitang pagpapakita sa akin sa pintuan ng room. Nung una'y halatang hindi sila naniniwala at iniisip nilang baka pagod lang ang nararamdaman ko sa trabaho at pag-aaral. Pero noong tuluyan na akong maiyak sa harapan nila habang nagkakwento dahil sa matinding takot. Unti-unti na silang naniwala sa akin. Nakita nila na seryoso ako at hindi ito isang biro. Di kaya kailangan natin pumunta sa simbahan? Baka pwede tayong humingi ng payo o tulong doon sa pare. Suggestion ni Laika habang hinahawakan ang likod ko para patahanin ako. Umayon agad ako sa sinabi niya. Kinabukasan ay Sabado. Kaya wala kaming klase. Nagtungo kaming tatlo sa simbahan na pinakamalapit sa school namin para mas madali. Doon ay lumapit kami sa isang pare at kiniwento ko ang aking mga naranasan. Pinagdasal ako ng padre at binigyan ng basbas. Pagkatapos ay sinabihan niya kaming magtirik ng kandila doon sa mismong lugar kung saan namatay ang lalaki at ipagdasal ang kanyang kaluluwa. Pagkalabas namin ng simbahan, Papa Dudut, bumili agad kami ng mga kandila. Walang pag-aalinlangan na dumiretso kaming tatlo sa tapat ng nasunog na bahay. Umanap kami ng ligtas na pwesto at doon kami nagtirik ng kandila. Habang ginagawa ko yon, tinakpan ako ni Mary at Laika para hindi mamatay ng hangin ang apoy ng kandila. Ipinikit ko na ang mga mata ko at taimtim akong nagdasal, Papa Dudut. Ipinagdasal ko na sana ay matahimik na ang kaluluwa ng lalaking yon. Sana'y matanggap na niya na pumanaw na siya at tuloy na siyang makasama ng Diyos sa kabilang buhay. Hiningi ko rin sana na huwag na siyang magpakita o magparamdam sa akin dahil natatakot talaga ako. At alam niyo ba, Papa Dudut, simula noong araw na nagtirik kami ng kandila at nagdasal, hindi na muling nagpakita o nagparamdam sa akin ang lalaki. Kahit sa mga panaginip ko ay hindi ko na siya nakikita pa dahil gabi-gabi na rin akong nagdarasal bago matulog. Para akong niremind ni Lord sa pamamagitan ng karanasang yon na magdasal palagi whenever and wherever we are. Naging maayos na rin ang pag-aaral ko pagkatapos noon. Bumalik ang concentration ko sa accountancy at unti-unting nawala ang bigat at takot sa pakiramdam ko. Prayer can move mountains, Papa Dudut, at ang nangyari sa akin ay isang malaking patunay kung gaano makapangyarihan ang dasal. The Lord can truly do His work through prayers. Kaya naman dapat ay palagi tayong nagdarasal. Akala ko noon ay tapos na ang lahat at tahimik na ang buhay ko. Ngunit may isa pang huling revelasyon na talagang nagpatayo ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Isang araw pumasok si Mary sa room namin at agad akong nilapitan. "Uy Jenna,
Nagbayad kami kahapon ng renta sa boarding house namin. Dumating kasi yung landlady namin, panimula niya. O ano namang meron doon? Tanong naman ni Laika na nakikinig din sa amin, Papa Dudut. Tumingin sa akin si Mary at medyo seryoso ang mukha niya. Sinabi ng landlady yung pangalan ng lalaking namatay doon sa sunog. Sabi niya. Agad na sinabi ni Mary ang pangalan ng lalaki dahil may mga cellphones na kami noon. Sinearch namin kaagad ang pangalan na yon sa Facebook. Nagbabaka sakaling may makita kaming lumang account niya. At doon nga Papa Dudut confirmed nakita namin ang profile picture ng isang accountant at siya nga lang ang lalaking palagi nagpapakita sa akin. Siya yung lalaking matangkad, payat at may gel ang buhok na nakita ko sa pintuan at sa computer lab. Habang tinitingnan namin ang profile ay bigla ko naalala ang sinabi ni Mary noon na 2 tao ang namatay sa sunog. Mary, sino naman yung isa pang namatay? Tanong ko. Yung isa pa raw, isang gwardiya yon, dating guard din ng school natin. Sagot pa ni Mary. Sinabi rin ni Mary ang pangalan ng gwardiya. Muli sinearch namin ang pangalan na yon sa Facebook at nang lumabas ang resulta at nakita ko ang muka sa profile picture ay halos tumaas ang lahat ng balahibo ko sa buong katawan ko, Papa Dudut. Nanlalamig ang mga kamay ko at hindi ako makapagsalita. Ang mukha ng gwardiya na nasa Facebook ay ang mismo mukha ng gwardiya na nakausap ko noon sa tapat ng nasunog na bahay. Yung guard na may malaking tiyan, puti ang buhok at nakikipag-usap sa akin ng live tungkol sa estudyanteng namatay. Multo rin pala ang nakausap ko noong hapon na yon. Ayon pa sa kwento ng landlady namin, nung nasusunog daw ang bahay, sinubukan daw noong gwardiya na pumasok sa loob para iligtas sa mga estudyante. Pero dahil sa bilis ng apoy ay pareho raw silang hindi nakalabas at tuluyang natupok doon. Dagdag pa ni Mary na walang kamalay-malay sa reaction ko. Napansin siguro ni Laika at Mary na bigla akong naging estatwa. Hindi makapagsalita at nakatingin lamang sa kawalan. Agad nila akong niyog-yog. Oy Jenna, ano bang nangyayari sa iyo? Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong nila. Doon ko na kinuwento sa kanila ang buong katotohanan. Kinuwento ko na ang gwardiya na nakausap ko noon na naglalarawan sa estudyante ay ang mismong yumaong gwardiya na ito. Pagkarinig nila sa kwento ko, pati sina Laika at Mary ay literal na kinilabutan at natakot ng matindi. Dahil doon ay bumili kami ulit ng kandila pagkatapos ng klase namin. Bumalik kami sa tapat ng nasunog na bahay at nagtirik naman kami ng kandila para sa yumaong gwardiya bilang pasasalamat sa kabutihan niya nung nabubuhay pa siya at sa pag-uusap namin. Ipinagdadasal din namin na sana ay mapayapa na ang kanyang kaluluwa. Simula ng araw na yon ay hindi ko na rin muling nakita o naramdaman ng gwardiya. At simula rin noon, naging maingat na ako. Tuwing Martes at Huwebes na may night class ako, gabi-gabi na ako nagpapasundo sa tatay ko. Kinakausap ko ang tita ko kung pwedeng makigamit kami ng tricycle nila tuwing gabi. Marunong namang mag-drive si tatay kaya hinihiram namin yung tricycle tuwing alas 8 ng gabi para sunduin ako sa school. Naglalagay na lamang kami ng gas bilang pasasalamat sa tita ko. Ayoko na talagang maglakad mag-isa sa dilim. Inisip ko na lang, Papa Dudut, na kaya marahil ay nagpapakita sa akin ang estudyante at ang gwardiya ay dahil gusto lamang nilang maalala at may pagdasal sila ng mga nabubuhay. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit sa akin sila nagpaparamdam. Lalo na si Kuya Gwardiya, pero hindi na bale. Ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi na sila muling nagpakita sa akin at never na akong nakaramdam ng anumang kababalaghan sa buhay ko. Kung gusto ko ba ulit makaranas, naku wag na po. Ayoko na talaga. Kaya naman sa mga nakikinig ngayon, isang paalala sa mga yumaong mahal natin sa buhay, naway huwag natin silang kalilimutan o ipagdasal, Papa Dudut. Kundi sige ka, ikaw ang dadalawin nila kapag hindi mo yon nagawa. Lilipas sa mga taon, Papa Dudut, at ang takot na nararamdaman ko nung ako'y 18 years old ay naging bahagi na lamang ng aking makulay na nakaraan. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at takot na dinaanan ko noong college, hindi ako sumuko
Sa wakas ay isa na po akong certified public accountant ngayon. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang isang regular na empleyado sa isang malaki at kilalang power distributor dito sa Pilipinas. Masasabi ko po talaga na mas mabuti na ang kalagayan ng buhay namin ngayon kumpara noong 10 taon ang nakakalipas habang nagkakandakuba ako sa pagiging working student. Lahat ng pagod, puyat at maging ang mga takot na dinanas ko sa mga multo sa school ay nagbunga din ng tagumpay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sobrang masaya ko dahil nabasa mo ang sulat kong ito. Alam ko na baka hindi ito gaanong nakakatakot para sa ibang mga tagapakinig na sanay sa mga hardcore na kwentong aswang o patayan. Pero para sa akin ay napakalaking bagay nito. Masaya ako dahil kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Ngayong nailabas ko na ang kwentong ito na matagal kong itinago sa aking puso at isipan. Maraming salamat po, Papa Dudut, and more power sa inyong programa. Sana po ay marami pa kayong matulungan na gumaan ang loob sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang mga kwento. Ang inyong tapat na tagapakinig, Jenna. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.